Eto pa, yung isang nagustuhan naming luto nila sa Bicol. Adobong may gata. Lutuin naman natin ito ngayon sa version ko. Unang gagawin dito, isi-sear muna itong manok. 1.2 kilos nga pala lahat itong manok. Timplahan na rin ng isang kutsara ng patis at saka ng isang kutsara ng suka. Mamalagyan lang itong halu-haluin bawat minuto. Lutuin hanggang sa matuyuan na ito ng katas at tuluyan na nga itong magmantika. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Yung cooking time naman nito hanggang sa magmantika, more or less nasa 15 minutos. Mas napapalabas talaga ang linamnam ng karne pag ganito na napapagmantika muna ito. Ngayon, pwede nang ilagay ang bawang. Buong ulo ng bawang lahat to. Patuloy lang ang pagigisa hanggang sa makita na kulay golden brown na ang pagkakaluto ng manok. Sunod nang nilagay dito, isang tasa ng maliliit na sibuyas. Halu-haluin lang. Yan, amoy ko na yung bango ng sibuyas. Timplahan na ng isang kutsarita ng paminta, 3 maliliit na dahon ng laurel, 2 kutsara ng toyo. Dito nga pala sa Hong Kong, ang tawag namin sa toyong ito, dark soy sauce. Mas matabang nga ang alat nito kumpara dun sa light soy sauce namin dito. Sunod nito, maglagay na ng suka. 1/4 cup lahat to. Huwag mo nang haluin, lutuin ng 1 minuto. Pagkaluto nga ng 1 minuto, pwede nang halu-haluin. Ngayon, pwede nang ilagay ang gata. 2 tasa lahat to ng gata. Kung available nga lang, pinakamasarap talagang ilagay dito yung sariwang gata. Pero kung wala, okay din naman yung nakalata. Siguraduhin nga lang na yung nakalatang nabili nyo, yung masarap na klase talaga. Para masimot na lahat yung gata sa lata, banlawan ng 1 tasa ng tubig. Haluing mabuti, nang sa gayon, mapaghalong mabuti ang mga rekado. Takpan hanggang sa kumulo. At pagkakulo, patuloy pang lutuin ng 30 minutos. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Tandaan lang na kahit na pinakamahinang apoy yung gamit dito, dapat makita na ganyan yung kumukulo ito. Bakit nga ba kailangang lutuin ito sa pinakamahinang apoy at kailangan pa na bahagyang nakabukas ang takip nito? Para nga hindi magbuo-buo yung pagkakaluto ng gata at para nga hindi matabang kundi mapanatiling malinamnam yung pagkakaluto ng gata. Matapos nga ang 30 minutos, yan na kasarapan na yung pagkakapalambot ng manok. Timplahan na ng chicken powder, 1 kutsarita lahat to, 1 kutsara ng siling labuyo. Gumamit na pala dito ng medium setting ng apoy. Tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Lutuin pa ito ng nasa 10 minuto na lang. O kaya naman ay hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng sarsa nito. Huwag na rin itong takpan. Yan na makikita na humihiwalay na nga yung mantika sa sarsa. Kasarapan na rin yung lapot nito. Ganito lang yung gusto kong lapot nito. Ilagay na ang berdeng sili. 1 tasa lahat to. Lutuin hanggang sa mapalabas na nga ang bango nitong mga sili. Pagkaluto kasi nito at medyo napalamig na, mas lalapot pa ito. Yan na nakaluto na tayo. Ready to serve na to. Ang sarap talaga nito. Promise.